Mga kabomba Castor Nation, sa pagpapatuloy po na ating Christmas Around the World Special, amin pong ihandog ang isa na naman pong bansa na isa pong Muslim country, ang Qatar. Kaugnay niyan, may inihandang special report si Bombo Grant Hilario. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at Castor Nation, ilang araw na lamang Pasko na! Sa kabila ng mga kaganapan at pangyayari, ngayong buwan ng Disyembre, sa ika-25 nito, ipagdiriwang ng mundo ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Bilang mga Pilipino, alam natin na isa ito sa mga pinahalagahan at pinaghahandang araw sa buong taon. Lalo na mga Kristiyano, ang kapanganakan ni Jesus ay sumisimbolo sa matatag at malalim na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ang ilan pa nga sa bansang Pilipinas, Setyembre pa lamang, basta't pagpatak ng Burr months, mag-aayos at may dekorasyong pampasko na kagad. Yan ang kulturang Pilipino. Subalit, matanong lang, ano at papaano kaya ang Pasko sa ibang bansa? Kapareho din kaya ng sa atin? Tara at alamin natin sa Christmas Around the World ng Bombo Radio Philippines. Ating mga kasama, sina Bombo International News Correspondents Nick Soberano at Luis Lim para malaman natin ang Pasko, partikular sa bansang Qatar. Ang bansang Qatar, bagamat mayorya sa kanila ay mga mananampalatayang Muslim, buhay pa rin ang Pasko para sa mga Kristiyano. Nagkakaisa sapagkat nagsasama-sama ang bawat isa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Di alintana ang nasyonalidad at katayuan sa buhay para sa selebrasyon. Damang saya, kapayapaan, hatid ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa ating Bombo International News Correspondent na si Nick Soberano, niyayakap miskin ng mga lokal sa Qatar o tinatawag bilang Qataris ang naturang pagdiriwang. Kung kaya't maging ang mga Pilipino ay sama-samang nagsasalo-salo upang ipagdiwang ang diwa ng Kapaskuhan. I think it's unique that we've got Filipino co-workers now in comparison to last year, and they're just inviting whoever they can invite. So if they have foreign friends, they can join, and Christmas is really for everyone in this time of year in Qatar. So anyone who doesn't have someone or a family to join, you can just join our kainan, bring whatever you want, or just bring yourself. So I think that itself is unique, and that makes it local within the state of Qatar. Sa ibinahagi naman ng isa pa nating Bombo International News Correspondent na si Luis Lim, haminado siyang iba pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Kumparaan niya kasi sa engrandeng selebrasyon dito sa Qatar ay abala pa rin ng mga tao sa kanilang mga gawain. Kumbaga, business as usual, may trabaho pa rin at hindi itinuturing bilang isang espesyal na araw o holiday. Honestly, it's a Muslim country, so hindi po sila ganun ka-festive compared sa Philippines na per months pa lang, ang marami ng lights and all. So, especially right now na I work in an airline industry, marami pong nagta-travel, so we're all working and very busy in terms of like work. Yeah. Sa kabila ng pagiging Muslim country ng bansang Qatar, kung saan ipinagbabawal ang pagkain ng karneng baboy, ay gumagawa pa rin ng paraan ang ilan. Paano kaya? Ayon kay Luis Lim, isa sa mga inihahandang popular na pagkain ay ang spaghetti tuwing Pasko. Ngunit ala chicken style ang gamit nila sapagkat bawal ang karneng baboy. Yeah, it depends po since bawal din po kasi yung baboy sa country. So, walang lechon, ganyan. So, simpleng handaan usually. Like, spaghetti, pero chicken yung gamit, ganun. Or fried chicken or roasted chicken, ganun. Yeah. So, parang minomodify nyo, ma'am? Parang kinocustomize yung pagkain. Yeah. Yes. Aba, mga kabombo at Castor Nation, kung bibisita sa bansang Qatar, mas mainam na magsuot ng makapal na damit o di kaya magbaon ng jacket.
Ayon kasi kina Luis at Nick Soberano, maginaw ngayon doon, lalo pat papalapit ng papalapit ang Kapaskuhan, malamig ika nila. Yes, as you can see right now, naka-cardigan na ako for it. Kasi December is officially winter na. Medyo currently winter season po, hindi naman po walang snow pero it's colder than usual. Aabot po siguro sa minsan less than 20 pag medyo malamig na talaga. So okay naman po yung weather sa Qatar this time. So it's good to visit right now. Ayon kay Nick Soberano, sa pagdiriwang ng Pasko, ang lokasyong Algewan Island at Corniche ang madalas puntahan. Right now, it's winter, so there's a lot of winter dinners, breakfasts. Or sometimes din lang kami sa outdoor places, like yung Algewan Island or Corniche. Or sometimes sa rooftops or in front of houses amongst family, friends, and members. Bagamat mayorya sa mga Qataris ay Muslim, ang mga Katolikong naroon naman ay di nalilimutan magsimba. Mayroon anyang mga misa para sa simbang gabi, isa sa mga bahagi at parte ng kulturang Pinoy tuwing Kapaskuhan. In comparison to 10 years ago, yes, meron na siya, and public transport is widely available na. So a lot of Filipinos, kasi dati it's only limited to families who have cars. Pero now it's accessible to everyone, especially when sanay ka mag-commute with the train and the buses. Because yung simbang gabi, it's kind of like, I think they announced it on Facebook or something. Not just the Filipino communities, but lahat ng, regardless of their nationalities. So it's like yung Catholic community within Qatar. Kung kaya't bilang mga naniniraang Pilipino sa naturang bansa, ibinahagi ni na Nick Soberano at Luis Lim ang kanilang mensahe ngayong Kapaskuhan. Christmas spirit it's a lot of understanding and compassion for your Filipino peers, regardless of their backgrounds or what their occupation is here in Qatar. Because you have really no one here, given na super layo ng OWA or embassy natin. So it's just lending one helping hand to the other. Well, for us na OFW, syempre it's different po talaga, lalo na we're not with our families and all. So, ang wish ko lang po for people that are traveling during holidays is be nicer. Kasi po, some people medyo, hindi po kasi kami, I mean, it can get lonely sometimes for us. So, yeah. Pero sana po ma-enjoy pa rin natin yung Christmas, and especially ngayon, may community naman po tayo sa Qatar or sa ibang countries. So, try to spread the good spirit siguro. Ilan lamang ito sa mga tradisyon, aktibidad sa bansang Qatar tuwing Pasko. Bagamat karamihan sa kanila ay mga Muslim, masasabi pa rin natin na ang Pasko ay buhay saan man sulok ng mundo. At yan ang Pasko sa bansang Qatar. Ito si Bombo Grant Hilario para sa Christmas Around the World ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at Kester Nation, Merry Christmas, Bombo Rajo, here from Qatar. maligayang Kapaskuhan! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.